Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotions ngayong May 22. God gives him victory. Isaiah na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 daily devotions. At ang Bible verse ngayong araw ay galing sa 2 Chronicles chapter 25 verse 1 and 2. Verse 1 to 2 ang sabi pa ay, Amaziah was 25 years old when he began to reign, and he reigned 29 years in Jerusalem. His mother name was Jehoadan of Jerusalem, and he did what was right in the eyes of the Lord, yet not with the whole heart. Sa verse na ito, makikita natin si Amaziah, isang hari na gumawa ng ilang tamang bagay pero hindi buong puso ang kanyang pagsunod sa Diyos. At dito natin makikita ang tatlong mahalagang teachings. Ang una ay, half-hearted obedience is dangerous. Sinasabi sa Bible na si Amaziah ay gumawa ng tama sa paningin ng Diyos, pero hindi lang ng buong puso. Ito ang danger ng half-hearted obedience. Mukha tayong okay externally, pero internally may parts pa rin ng puso natin na hindi fully surrendered sa Diyos. At ganito rin minsan tayo. Nagsisimba tayo tuwing Sunday, nagkipray tayo, pero may mga areas sa buhay natin na parang ayaw nating bitawan. Pero gusto ng Diyos ang buong puso, hindi kalahati lang. Dahil ang half-hearted obedience ay madaling mauwi sa compromise. Ang pangalawa, God gives victory to those who believe in Him. Noong sumunod si Amaziah sa instruction ng Diyos at nagtiwala sa Kanya, binigyan siya ng victory. Pinapakita nito na ang tunay na source ng success at victory ay hindi sariling lakas o dami ng resources, kundi ang Diyos. Minsan, feeling natin kailangan natin kontrolin lahat para manalo sa buhay. Pero ang totoo, may mga laban na hindi natin kayang mapanalo nang tayo lang. Kailangan natin ng tulong at guidance ng Panginoon. At ang last, idolatry is an absolute insult to God. Sa kabila ng victory na natanggap ni Amaziah, kumuha pa rin siya ng idols mula sa mga natalo niyang bansa at sinamba ito. Imagine, pagkatapos siyang tulungan ng Diyos na talunin ng ibang bansa, ay sa ibang Diyos pa siya nagsamba. Hindi lang ito simpleng mistake, insulto ito sa Diyos na nagligtas at nagbigay sa kanya ng blessings. At minsan, hindi man tayo literal na sumasamba sa idols, may mga bagay tayong inuuna kaysa sa Diyos. Pera, pride, success, relationships o sarili nating kagustuhan. Ang devotion na ito ay paalala na ang tunay na victory ay nanggagaling sa Diyos at gusto niya ng buong puso pagsunod. So ngayon, tanungin natin ang ating sarili. Buong puso ba tayong sumusunod sa Diyos o kalahati lang? Dahil ang Diyos ay hindi naghahanap ng perfect people. Naghahanap siya ng pusong tunay na nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Yun lamang po.